Hindi mo na ba alam kung anong ibebenta o ilalako mo bukas? Ito, subukan mo to kasi sa halagang 83 pesos, oo, makakagawa ka na ng 16 pieces dito. Oo, tas tusok natin sa stick para dalawa-dalawa agad kada order. Gusto mo yon? Ayan. Dali lang gawin ito, oo. Ayan, una, syempre maganda tayo nilalagyan. Tapos maglagay tayo ng 1 and 1/4 cups ng all-purpose flour. Tapos 1/4 teaspoon ng baking soda at saka isang kutsara ng asukal. Isang kutsara din ng baking powder. Oo. Kailangan dalawang kasi para maganda yung buhaghag niya. Yan. Tapos isang kutsara ng suka para mas maganda lalo yung alsa o para sigurado. Ayan. Naglagay din ako ng kalahating kutsara ng mantika para malambot yung texture. Tapos 1/4 cup ng tubig. Isang itlog kahit anong size. Oo. Para mas maganda lalo yung buhaghag, hindi malagkit na nakakaumay. Ganun. Sa margarine, isang kutsara, pandagdag lambot din yan ng texture natin. Ayan. Kung wala ka ng baking soda at baking powder at meron kang yeast dyan, yeast na lang gamitin mo. Oo. Kasi ako wala akong stock ng yeast, kaya baking powder at baking soda ginamit ko. Pero kung ayaw mo magpaalsa ng matagal, ayaw mag-need o magmasa ng matagal, ayan. Baking powder at baking soda lagay mo. Ayan, pagkamasa, maglagay ka lang ng extra flour o harina, ganun. Babawasan lang medyo yung lagkit, pero wag mo masyadong susobrahan yung lagay ng harina na ilalagay mo, ha. Oo, kasi para malambot pa rin yung texture niya pagka niluto. Kasi pag nasobrahan ka sa lagay dyan, dahil sa ayaw mo masyadong malagkit yung dough mo, baka mamaya tubigas yung texture ng pag pinirito mo. Oo, tas ayan, nag-spray lang ako ng konting-konting mantika. Tas spread lang natin. Tas pagkatapos mong ayan, itakip natin yung plastic gloves na ginamit natin pambalot sa kamay. Para tipudugasan, ganun. Mga 10 minutes, pwede na 10 to 15 minutes. Ayan, pagkalipas ng 10 to 15 minutes, okay na yan. Baka magtaka ka, bakit di umalsa? Kasi baking powder at baking soda ginamit natin, hindi naman yeast. Oo. Ayan, pinakikita ko lang sa inyo yung texture ng dough natin. Tapos, spray ulit tayo ng konting mantika. Nag-spray lang ako para pagka lilinisin ko na itong natin, kneading board, madali-dali. Hindi siya masyadong kakapit yung harina dito. Tsaka yung dough na matitira-tira ganun. Oo. Yan, tsaka ako nagbudbud ng harina. Yung pag grease nung mantika, optional lang naman yun. Ayan, tapos lagis tayo ng nagbudbud tayo ng konting harina dun sa dough, tapos tsaka natin minasa ng bahagya. Konting masa na lang yan, ha, konting-konti na lang. Hindi mo kailangang masahin ng todo-todo yan. Wag mo nang karirin, oo. Yan, dahil di naman yeast ang ginamit natin. Tapos hatiin mo lang yan sa 16 pieces. Sakto na yung laki niyan, oo, wag mo lang masyadong liitan. Pero kung gusto mo pang liitan at para mas marami kang magawa, mas mura mo siya ibenta. Oo, ganun. Yan, 16 pieces. Pwedeng hatiin mo yan sa paraan na gusto mo. O kaya pwede mong gayahin yung paghati na ginawa ko. O choice mo naman yun, ikaw naman masusunod. Pwede mong timbangin niya para siguradong lahat pare-parehas. Parang hating kapatid, ganun. Walang away-away, ganun. Ayan, sa isang dough na nahati natin, ganyan lang gawin mo, i-plot mo lang siya maigi, pero wag mong ipa-plot sobra yung pinakagitna na part ng dough. O, kasi dyan natin lalagay yung palaman para di mabutas. Oo. Tapos ayan, sa palaman na ube halaya, garapon lang di garapon lang, hindi ko sariling timpla yan. Tapos cheese naman, depende sa laki na gusto mo, pero gusto ko mataba para mas masarap. Oo. Kaya wag kang magtaka sa price nito, ha? Oo. Yan, sa pagbalot naman yan sa dough na yan, nakadepende sa'yo kung paano kang magbalot niyan. Oo, depende mo sa paraan ng pagbalot mo. Kung saan ka mas okay, yun yung sundin mo. O, wag mo na pilitin yung paraan ng pagbalot ko nung palaman dito sa dough. Ganun yun. O, wag mo nang pasakitin ang ulo mo. May stress ka lang. Charot lang. Ayan, dalawang paraan yung pinakikita ko sa inyo, paraan ng pagbalot. Ikaw na lang bahalang mamili kung susundin mo o gagayahin mo. Kasi medyo hassle siya balutin dahil nga yung palaman nating ube halaya pwede kasing lumabas. Kaya medyo gaangan mo yung kamay mo sa pagbalot. Ganon. Ayan. Tapos na tayong magbalot-balot, ganyan-ganyan. Dapat sa time na to, nakapagpainit ka na ng mantika. Pero kung hindi pa, okay lang naman. Oo. May pa dapat pa ako, tapos okay din naman pala, no? Tapos ng tripe na. Ayan. Pag mainit na sobra yung mantika, tsaka mo siya iprito. Ayan. Sobrang bilis lang maluto nito. Huwag kang mag-alala kahit na mabilis mag golden brown yung labas na malakas ang apoy, hindi mahihilaw yung loob niyan. Kasi manipis lang naman yung dough natin. Kaya luto agad yan. Oo, aalsa siya, konti lang din, hindi sobra. Kaya kung gusto mong mas lumaki siya, yeast ang gamitin mo. Instant dry yeast o kaya active dry yeast. Ikaw ang bahala kung anong gusto mo. Ganun lang naman.
Oo, medyo halu-haluin mo yung pagka niluto mo kasi nga ang hirap niyang paikot-ikutin, hindi siya ma-flip, hindi siya mabaliktad kasi nga bilog-bilog, ganun. May sariling utak tong ano na to eh. Pag ito niluto mo eh, no? Pag pabilog kasi, charot lang. Oo. Yung listahan pala ng recipe at saka costing nasa dulo ng video, pwede mo na i-forward kung ayaw mo nang tapusin tong tutorial natin. Oo, choice mo naman yun. Ayan, bawat isang stick, magtusok ka ng 2 ube cheese donut sticks. O, diba? Haba ng pangalan. Pero, kahit ano yung pangalan mo dyan, pwede. Kasi, pag ikaw naman na yung nagluto, okay naman yan. O, kung mapapansin nyo, medyo maingay sa paligid natin. Kasi, ang lakas ng ulan. May bagyo na naman ata. Oo. Ayan, sa recipe ko na to, 8 sticks ang nagawa ko sa recipe na to. Bali, 16 pieces. Kung per piraso mo siya ibebenta. Oo. Nakadepende sa'yo kung magkano mo to pwedeng ibenta, ha? Nakadepende sa'yo. Ikaw ang bahala, ha? Oo. Kung sa tingin mo mahal yung costing ko, oo, bawasan mo, liitan mo, pero wag mo masyadong bawasan ng sobra-sobra. Kasi baka mamaya pagka wala kang tinubo, sisihin mo ko, ako pa din sisihin mo, ikaw na nagdesisyon, ha? Ikaw na namahalan, eh. Oo, tsaka, bago mo sabihin mahal muna, tingnan mo muna yung palaman kung gaano karami, ha? Okay? Kasi bumili ako ng tigli 5 piso donut dito sa amin. Diyos ko po, di ko maramdaman yung cheese. Oo. Kaya, ikaw bahalang mag-isip. Okay? Ikaw magdesisyon. Ito ay per ano lang naman, per sharing na naman, idea lang naman kung gusto mo gayahin. Pero kompleto yung recipe niyan, oo, ikaw na nang bahalang gumaya. Sige na, goodbye, good luck. Love you.